Magandang gabi po mga kaibigan, mga kapatid na nasa iba't ibang dako po ng Pilipinas. Ganun din po no, sa iba't ibang dako ng mundo na maaabot po ng ating broadcast. May the Lord bless us all as we are going to study His words, mga kaibigan, mga kapatid. Muli po, no, welcome po dito sa ating programa, ang pag-aaral po ng salita ng Panginoon, no, particularly with the book of Daniel and the book of Revelation. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, samahan niyo po ako sa ating pong pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sa gabi pong ito, bago po tayo dadako sa ating pag-aaralan, nais ko pong anyayahan ang bawat isa sa atin sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa iyong biyaya na ipinagkaloob po sa amin. Maraming salamat po sa iyong pag-ingat sa buong maghapon na hanggang sa ngayon nandito po kami muling mag-aaral ng iyong mga salita. Panginoon, tulungan niyo po kami sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu na mabigyan po kami ng karunungan upang maintindihan po namin ang aming pag-aaralan. At ito ay magiging dagdag kalakasan po sa aming pananampalataya sa inyo. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus naming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, welcome po dito sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. No? In our previous episode, last Tuesday, no? Tuesday evening, mga kaibigan, mga kapatid, atin pong napag-aralan ang unang kapighatian or the first woe, no? Or the fifth trumpet, mga kaibigan, mga kapatid, at nakita po natin yung results no ng pagtalikod po mula sa pagmamahal sa katotohanan. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na si Satan ay nagpakawala din no ng deception dito po sa sanlibutan, and we saw the different organizations na kung saan sila po ay gumagawa sa pag-atake laban po sa kay Jesus Christ. Tinatakpan po nila si Jesus Christ, and we have also tackled about the existence, no, yung pagsimula po no ng pag-exist ng tinatawag na religion of Mohammedanism or yung Islam. So nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, kung ano po naging resulta no ng pagtalikod po ng mga tao mula po sa Panginoon. At ngayon po mga kaibigan, mga kapatid, atin pong pag-aaralan ang kasunod po na kabanata sa Revelation 9. No? We will be studying about the sixth trumpet, yung pang-anim na trumpeta, na kung saan ito din po yung tinatawag na second woe or ang pangalawang kapighatian. No? So atin pong pag-aaralan mga kaibigan, mga kapatid, kung ano bang mga pangyayari dito na inilahad po ng Panginoon sa kay John the Revelator. No? So titingnan po natin ang mga talata, babasahin po natin mga kaibigan, mga kapatid. Revelation 9 verse 12, sabi po dito, one woe is past, and behold there come two woes more hereafter. And the sixth angel sounded, and I heard a voice from the four horns of the golden altar which is before God, saying to the sixth angel which had the trumpet, loose the four angels which are bound in the great river Euphrates. And the four angels were loosed, which were prepared for an hour, and a day, and a month, and a year, to slay the third part of men. So dito po mga kaibigan, mga kapatid, ay nakita po natin that yung power, no, yung power po ng Mohammedanism ay nagsimula noong fifth trumpet or the first woe. Ngunit ngayon mga kaibigan, mga kapatid, ay mas tumindi po no yung kanila pong power, at makita po natin dito sa isa pong talata, the four angels, these are the four principal sultanates of which Ottoman Empire was composed, located in the country watered by the great river Euphrates. The sultanates
were situated in Aleppo, Iconium, Damascus, and Baghdad. Previously, they had been restrained, but God commanded and they were loosed. So makita po natin mga kaibigan, mga kapatid na nung nagsimula po no ang Mohammedanism, they are not yet an empire. Hindi pa po sila naging empire mga kapatid, mga kaibigan, because yung existing po na empire during that time is the Roman Empire, no, under the papal system or yung papacy po mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit ayon po sa hula, no, after 5 months no ng kanilang pagsisimula ay magkakaroon po ng change mga kaibigan, mga kapatid. They will not be restrained anymore, no? Wala na pong makapagpigil sa kanila, at ayon po sa ating binasa that the four angels, no, sinabi po doon sa angel na nagdala po ng um, pang-anim na trumpeta ay papakawalan, no? Papakawalan po yung apat na angel. The four angels which are bound in the great river Euphrates, no? So, napakahalaga po ng tinatawag na Euphrates River, mga kaibigan, mga kapatid, because geographically speaking po, no? Ito po yung nagbibigay buhay sa city of Babylon, no? Yung River Euphrates, yun po yung ginawang source ng water supply ng ancient Babylon, mga kaibigan, mga kapatid. And it is also the River Euphrates na pinalihis po ng Medes and Persians, na kung saan sila din po ay nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa city of Babylon. So this time also, no, this River Euphrates na doon po naka bind, no, yung four angels, sila po ay pinakawalan, mga kaibigan, mga kapatid. And they were prepared for an hour, a day, a month, a year, to slay the third part of men. So, ibig sabihin po, 1 hour, 1 day, 1 month, and 1 year. Napaka-specific po ng prophecy, mga kaibigan, mga kapatid. So, nakita po natin sa atin pong binasa, no, na the four angels refer to the four sultanates which is situated in Aleppo, Iconium, Damascus, and Baghdad. Kasi during this time po, mga kaibigan, mga kapatid, the Mohammedanism does not exist as a religion lamang, but they have flourished to an empire. No, yun po yung tinatawag na Ottoman Empire, mga kapatid. In our modern times, sa atin pong kapanahunan ngayon, ito pong Ottoman Empire ay yung bansang Turkey. Isa po yan sa napakalakas, no, na empire dati na kumalaban po sa Rome, no, na naging kompetensya po ng Rome. At makita po natin kahit nga dito po sa Philippines, no, dito po sa Pilipinas, ay umabot din yung mga Mohammedans or the Islam, mga kaibigan, mga kapatid. At kaya nga dito po banda sa Mindanao, napakarami po ng mga lugar dito, no, that are pareho po dito sa amin, no? We have the Sultan Kudarat, we have in the history we have also the Sultanate of Sulu. So they are under the Ottoman Empire, mga kaibigan, mga kapatid. So they have flourished as an empire, pero ang sabi nga ng Panginoon, they have this time frame na kung saan sila po ay maghahari po dito sa sanlibutan. A day, an hour, a month, and a year. No? So yun po, mga kaibigan, mga kapatid. So titingnan po natin ang iba pang mga talata. Sabi po dito, mga kaibigan, mga kapatid, no, sa isa pong historical source, sabi po dito, in the year 1449, John Paleologos, the Greek emperor, died but left no children to inherit his throne. And Constantine, his brother, succeeded to it. But he would not venture to ascend the throne without the consent of Amurath, the Turkish sultan. He therefore sent ambassadors to ask his consent,
and obtained it before he presumed to call himself sovereign. No? So, ibig sabihin po dito mga kaibigan, mga kapatid, nung namatay po ang Greek emperor, no, na si uh, John Palaeologus, no? Namatay po siya in 1449. Umakyat po, no, or nag-ascend po sa throne itong si Constantine, his brother. At nakita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na sinabi niya po na kailangan niya ng consent, kailangan niya ng approval mula po sa Ottoman Empire, mga kapatid. With the Turkish Sultan Amurath, na kung saan bibigyan po siya ng pagkakataon or bibigyan po siya ng basbas na maghari as emperor. So let this historical fact be carefully examined in the connection with the prediction above. This was not violent assault made on Greeks by which their empire was overthrown and their independence taken away, but simply a voluntary surrender of the independence to the hands of the Turks. So ibig sabihin po nito mga kaibigan, mga kapatid, kinilala ni Constantine, mga kaibigan, mga kapatid, na yung Turkish Empire, no, is in power. Kaya nga sabi po dito, the authority and supremacy of the Turkish power was acknowledged when Constantine virtually said, I cannot reign unless you permit. So by this time, mga kaibigan, mga kapatid, the Ottoman Empire was acknowledged as powerful and they have started to exist as an empire. No? Kaya nga po sabi po dito, in 1451 by Muhammad II, who set his heart on securing Constantinople as the seat of his empire, he accordingly made preparations for the besieging and taking the city. So the siege commenced on 6th of April 1453 and ended in the capture of the city and the death of the last Constantines on the 16th day of the May following. And the eastern city of the Caesars became the seat of the Ottoman Empire. So, naghari po mga kaibigan, mga kapatid, ang Ottoman Empire, no? Particularly in Constantinople. No? At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, that they have existed and they have established themselves as a strong empire. No? So, makita po natin dito mga kapatid na kagaya po no, ng sinabi sa hula na sila lang po ay maghahari in that specific time na binigay po ng Panginoon. Kaya po sabi po dito, in the apparent just as soon as the ultimatum should be put by the Sultan into the hands of Mehmet Ali, the matter would be forever beyond control of the former, and the disposal of his affairs would, from that moment, be in the hands of the foreign powers. No? So the Sultan dispatched Rifat Bey on the government steamer of Alexandria to communicate with the ultimatum to the Pasha. It was put into his hands and by him taken in charge on the 11th day of August 1840. On the same day, a note was addressed by the Sultan to the ambassadors of the four powers, inquiring what plan was to be adopted in the case of Pasha should refuse to comply in the terms of ultimatum, to which they made answer that provision had been made, and there was no necessity of alarming himself about any contingency that might arise. This day, the period of 191 years and 15 days allotted to the continuance of Ottoman Empire ended. No? So nakita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, na in 1840, no, sumurrender po itong Sultan of Ottoman Empire, mga kapatid, with the four powers that are also under the supervision of Roman Empire, mga kaibigan, mga kapatid. And in 1840, mga kaibigan, Ottoman Empire was not already
independent, no? So nasaan ang ang independence of Ottoman Empire? So it was gone. Who had the supremacy of Ottoman Empire in their hands? The four great powers, and that empire had existed ever since only by the sufferance of these Christian powers. So nakita po natin dito mga kaibigan, mga kapatid, that even on our day, no, the Ottoman Empire or the um, Arab world, mga kaibigan, mga kapatid, they are not united and they are not already existing as an empire. Bakit po, mga kaibigan, mga kapatid? Because according to the prophecy, binigyan lang po sila ng Panginoon ng specific time na maghahari po dito sa sanlibutan. No, ayon po sa nakasulat sa Bible. And in fact, no, mga kaibigan, mga kapatid, they are also, no, have been a hindrance to the advancement of the cause of God. No? Kaya po makikita po natin that yung mga countries, mga kaibigan, especially in Middle East, mahirap po pasukin ng pabalita ng Panginoon. But through the grace and power of God, no, we have been able to reach these areas, mga kaibigan, mga kapatid. At makita po natin that talagang natupad po, no, ang hula po na ibinigay po ng Panginoon. So if we will see, mga kaibigan, mga kapatid, that in Revelation 9 verse 15 foretold the exact length of time the Ottoman Empire would maintain its independent sovereignty over the former Byzantine stronghold. So a day is equal to 1 year, a month is equal to 30 years, a year is equal to 360 years, an hour is equivalent to 15 days. So ibig sabihin po, mga kaibigan, mga kapatid, ayon po sa hula ng na ibinigay po ng Panginoon, na ang Ottoman Empire or the Empire of Islam would just exist in 391 years and 15 days. Now, following the prophetic principle, no, of counting the prophetic years, no. Ito po ay nakabase sa Numbers 14:34 and Ezekiel 4:6 that each day for a year. So makikita po natin dito, mga kaibigan, mga kapatid, na ayon po sa hula, a day, isang araw, a month, a year, and an hour. And that is in a total of 391 years and 15 days, mga kaibigan, mga kapatid. At makita po natin that the Ottoman independence, no, that they have existed as an independent empire, mga kapatid, no, according to Revelation 9 verse 15, no, they have started in 1449 July 27 at the end of 5 months. At makita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, that in 1840, August 11, exactly, mga kapatid, no? Exactly na si Josiah, kung hindi po ako nagkakamali, no, ay naglagay no, ng exact date, August 11, 1840, the Turkish Empire or the Ottoman Empire would fall down. And exactly, mga kaibigan, mga kapatid, ayon sa hula, no, the Turkish Empire or the Turks came under the protection of European power, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya makikita po natin ngayon, no, that in the present time, ito pong Turkey, mga kaibigan, mga kapatid, ay isa pong sa mga bansa na kaalyado ng NATO, no, or ng European nations, mga kaibigan, mga kapatid. So you see that this particular area of this world, that Turkey, no, ito po ay napakalaking empire dati. No? It is the Ottoman Empire. It is the set of power of the Arabs, mga kaibigan, mga kapatid, under the pretense of the religion Islam. At nakita po natin, mga kaibigan, mga kapatid, na sila po ay binigyan po ng Panginoon ng length of time, no, specific length of time, kung
ilang taon sila maghahari at gaano katagal po sila maghahari. At ayon nga no sa kasaysayan, ito ay natupad sang-ayon po sa kalooban ng Panginoon. So we see in Revelation 9 verse 16, and the number of an army of the horsemen were 200,000, and I heard the number of them. And thus I saw the horses in the vision, and them that sat on them have the breastplate of fire and jacinth and brimstone, and the heads of the horses were as the heads of lions. Out of their mouths issued fire, smoke, and brimstone. So kung maalala po natin mga kapatid, mga kaibigan, that in Revelation 7, meron pong counting, no? Or meron pong pagbibilang sa bayan po ng Panginoon. And we are told, no, that in Revelation 7, mga kaibigan, mga kapatid, the sealed servants of God are 144,000. Meron pong numbering of the people of God. But here also, we have the numbering of those that are not people of God, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya po, makikita po natin kung ano yung naging resulta, mga kaibigan, ng pagtalikod sa katotohanan. No? Kung inyo pong napansin, mga kaibigan, mga kapatid, sa atin pong pag-aaral, na yung tumalikod po, they were dragged deeper and deeper and deeper into apostasy, mga kaibigan, mga kapatid. No? Kaya nga nakita po natin that Satan himself also opened, binuksan niya po in the fifth trumpet, binuksan niya po yung bottomless pit, mga kaibigan, mga kapatid, at doon po lumabas yung mga deception, no? Yung mga panlilin lang na will cover, no, the third part of the sun. At makita po natin, mga kaibigan, na yung powers na ito, ang usok na ito na kanya pong pinakawalan with the locust, mga kaibigan, mga kapatid, ito po ay sisikapin nila na mawala sa isipan ng mga tao ang patungkol sa magandang balita tungkol sa kaligtasan na ginawa po ng ating Panginoon. Kaya po nakita po natin dito, mga kapatid, that sabi po dito, no, in Revelation 9 verse 18, by these three was third part of men killed, by fire and by smoke and by brimstone, which issued out of their mouths, for their power is in their mouth, and in their tails, for their tails were like unto serpents, and had heads, with them they do hurt. Mga kaibigan, mga kapatid, akin pong tatanungin sa inyo, no? Hanggang sa ngayon ba, naging sakit pa rin ba ng ulo, naging masakit pa rin sa sanlibutan ang Islam, mga kaibigan, mga kapatid, no? We can see that in Middle East, no, makikita po natin napakagulo, napakarami ng karahasan, no? Meron pong mga kapatid po natin na Islam, mga kaibigan, mga kapatid, that they are sincere. Sincero po sila, no, sa kanila pong paniniwala. Sincero po sila na gumawa ng kabutihan, mga kapatid. Sincero po sila na nagsasamba sa kinikilala po nila na Diyos. But we can see also the other side of it, no, na makita po natin ang karahasan na nag-exist po sa iba't ibang panig ng mundo. I could remember, no, last year ata yon, mga kaibigan, mga kapatid, the Christian churches in Pakistan were destroyed by this same power, no, na atin pong pinag-usapan ngayon. They are Christians, ngunit sila po, no, especially Pakistan is not a Christian country. Mga simbahan po doon ay sinisira. But of course, no, mga kaibigan, mga kapatid, in other parts of Europe, no, meron ding mga mosque, no, mga sambahan po ng Islam na sinisira din po ng European powers, mga kaibigan, mga kapatid. Ngunit makikita po natin dito that all of this
are the result, no? Ito po ay resulta. Ito po ay kinahinatnan sa pagtalikod po sa Panginoon, no? Sa pag-refuse, no? Sa pagtanggap ng katotohanan. At makita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na sa kasunod po na talata, sabi po dito, and the rest of the men were not killed by these plagues, yet repented not the works of their hands, that they should not worship devils and idols of gold and silver and brass and stone and of wood, which neither can see nor hear nor walk. No? So makikita po natin mga kaibigan, mga kapatid, na pinakita po dito ng Panginoon na sa kabila po ng mga pangyayaring ito, sa kabila po ng pait, no, kapighatian na dumating po sa mundo dahil po sa pag-reject sa katotohanan patungkol po sa Panginoon, yung naiwan po na hindi po namatay, they still continue, pinatuloy pa rin nila mga kaibigan, mga kapatid, ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosa na hindi nakakarinig, hindi nakakakita, hindi nakakalakad. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, nakita po natin that despite of these partial plagues, no, na pinadala po ng Panginoon as a result of the rejection of the truth, mga kaibigan, mga kapatid, patuloy at patuloy pa rin ang mga tao sa pagtalikod sa Panginoon. No? Makita po natin yung mga similarities, mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan po natin yan. No? Magkakaroon din tayo ng topic ng ganyan. What are the similarities, no, of Islam and Catholicism, mga kapatid? No? Bibigyan ko po kayo ng example, mga kaibigan, mga kapatid. If the Catholic Church have this pilgrimage, no, in Rome, na kailangan po nila magkaroon ng paglalakbay, ganon din po mga kaibigan in the Islam. No? They are also told to have pilgrimage, no, in Mecca, the holy city, no, of the Islam. And makita din po natin, no, kung meron pong rosaryo ang Catholicism, we have also, no, in the Islamic world, mga kaibigan, mga kapatid, meron din po silang rosaryo. Kaya po mga kaibigan, mga kapatid, no, ay buksan po natin yung ating isipan. Buksan po natin ang ating puso at atin pong bulay-bulayin ang salita po ng Panginoon, na kung ano ba talaga ang katotohanan na ipinadala po ng Panginoon sa atin lahat, mga kaibigan, mga kapatid, upang maiwasan po natin ang deception na pinakawalan po ni Satan dito po sa sanlibutan. So sabi po dito, verse 21, neither repented they of their murders, nor of their sorceries, nor of their fornication, nor of their thieves. No? So makikita po natin na sa kabila ng pangyayaring ito, sa kabila ng naging resulta ng pagtalikod sa katotohanan ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid, nandun pa rin ang hindi pagsisi. And in Revelation 11, mga kaibigan, mga kapatid, mas titingnan pa po natin ano ba ang iba pang mga kapighatian na dumating dito sa sanlibutan under the sixth trumpet, mga kaibigan, mga kapatid. Kasi hindi pa po dumating yung seventh trumpet, mga kaibigan, mga kapatid. We are still under the sixth trumpet. No? Pero bukas po ay atin pong titingnan ang Revelation 10. No? Kasi ito po ay Revelation 9 ang atin pong pinag-aralan. Revelation 10, mga kaibigan, titingnan po natin ano ba ang intervention na ginawa po ng Panginoon to counter this deception. No? Kasi nagpalagana po si Satan ng deception sa buong sanlibutan. Titingnan po natin in Revelation 10, mga kaibigan, mga kapatid. Ano din po ang ginawa ng Panginoon na bilang countermeasure, no, upang check, no, ito pong ginawa po ni Satan, mga kaibigan, mga kapatid. Titingnan po natin, no, kung ano ba yung babalik naman tayo doon po sa side ng Panginoon, mga kaibigan, mga kapatid.
kung ano ba ang progress, ano ba ang guidance ng Panginoon sa kanyang church to counter these powers and this deception na pinakawalan po ni Satan dito po sa sanlibutan. Tandaan po natin mga kaibigan, mga kapatid, na kahit anuman, no, isipin niyo po, kitang-kita po ito ng Panginoon. No? Tinitingnan po ito ng Panginoon na ito po yung ginagawa ni Satan dito sa sanlibutan. But we have to remember mga kaibigan, mga kapatid, hindi pa man dumating ang time na ito, ay ipinakita na po ng Panginoon sa kanyang servant na si John upang ang bawat isa po sa atin ay hindi po malinlang ng kaaway at tayo po ay mailigtas, tayo po ay masagip mga kaibigan, mga kapatid, upang ang bawat isa sa atin ay maihanda, no, sa pagparito po ng ating Panginoon na matagal na po nating hinihintay. So may the Lord bless us mga kaibigan, mga kapatid, sa gabing ito, no, na atin pong napag-aralan ang salita po ng Panginoon at tayo po ay magpapatuloy, no, bukas kung kalooban po ng Panginoon, atin pong pag-aaralan ang Revelation 10 mga kaibigan, mga kapatid, kung ano ba ang ginawa po ng Panginoon as an intervention of this deception na lumalagana po dito sa sanlibutan. Kaya po marami pong salamat sa inyo pong pagsama sa atin sa gabing ito. At bago po tayo magtatapos, nais ko po kayong anyayahan sa isa pong panalangin. Ama po namin na nasa langit, maraming salamat po Panginoon na ikaw po ay nagsama sa bawat isa sa amin, na kami po ay iyong iningatan, kami po ay iyong binigyan ng karunungan upang maintindihan ang iyong mga salita sa mga hula na nagbibigay po sa amin ng pananaw hinggil sa mga deception na ginagawa po ng kaaway dito po sa sanlibutan. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mailigtas, lalo na po sa aming mga kapatiran, mga kaibigan na nasa ilalim pa po ng deception ng kaaway, Panginoon. Tulungan niyo po na maliwanagan ang kanilang isipan habang hindi pa po huli ang lahat at tanggapin po ang katotohanan at ang kaligtasan na inyo pong inialay dito po sa amin sa sanlibutan. Panginoon, ingatan niyo din po kami ngayong gabi na mailayo po kami sa kahit anumang kapahamakan. Tulungan niyo po na kami ay magkaroon ng mahimbing na tulog at makagising po kami sa umaga na muli pong magpapasalamat sa iyo. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat po ng mga viewers na nakakaranas ngayon ng kalungkutan, nakakaranas ng sakit, mga problema, mga pagsubok sa buhay. Bigyan niyo po ng katatagan ng bawat isa. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang puso't isipan, Panginoon, upang sila po ay magkaroon po ng pag-asa sa iyo pong habag sa bawat isa sa amin. Patawarin niyo po kami, Panginoon, kung saan kami nagkasala laban po sa inyo. Ito pong lahat ay aming dinadalangin. Inaasahan po naming matatanggap sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Muli mga kaibigan, mga kapatid, marami pong salamat sa inyong pong pagsama sa atin sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. No? Bukas, kung luluobin po ng Panginoon, samahan niyo ako muli, no, sa atin pong pagpatuloy sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Nais ko pong batiin si Sister Sweet Benavides Ortega at ganun din po si Lovely Joy Undoy, ganun din po si Sister Annalyn Dumandan, sa akin pong mahal na ina Julie Wanse, ganun din po kay Sister Flor de Luna Hu, at ganun din po sa aking mahal na biyanan, Ilma Roa Ortega, at ganun din po sa kay Tita Ann Roa Pangilinan, at kay Sister Gliceria Guillermo, ganun din po sa mahal kong asawa, Gladys Joy Wanse, ganun din po sa kay Brother Windel Dumandan, Sister Millie Bacayo, Sister Adila Pulig, Sister Jim Lawrence Simina, Brother Moises Rojas Obliopas, at ganun din po kay Brother Lib Losis. Marami pong salamat mga kapatid, mga kaibigan sa inyong pong pagsama sa atin, no, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At
titingnan ko pa po dito yung iba na ganun din po no kay Michael Jan Pantilanan, ganun din po kay Ninang Rosabella Indumbingo, kay Hana Pilarco, ganun din po sa aking kapatid Jericho Wanse at kay Cassie Camilo. Maraming salamat po mga kaibigan, mga kapatid sa inyo pong pagsubaybay na sa atin pong pag-aaral sa salita ng Panginoon. Kita-kita po tayo sa susunod na pagkakataon. May the Lord bless us and may the Lord keep us safe. And once again, good evening po sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita. Amen.